So guys, magandang araw sa lahat. Grabe yung sinapit nitong ating kabady, no? Simula sa pier hanggang Bicol ang biyahe niya. Napakasaklap ng biyahe niya ito. Napakamalas. Grabe guys, no? Pagdating ng Santa Elena, Sinuro. Camarines Norte, Yung driver. nasiraan sila ng clutch lining. Pagdating ng Tagkawayan, nasiraan ng mulye. Yung U-bolt nila, lumuwag yung nut. Lumihis yung mulye, so inayos na naman nila. So ayon sa kwento ng driver, almost 10 days na sila sa kalsada, no? Sa kasamang palad, pagdating dito sa Kulakling, Lupi Camarinesor, na aksidente pa sila. Napakaraming nadamay, motor, tricycle, at may isang FX pa na nasuro. Dito buti na lang dumiretso dito sa bahay. Alam nung driver ang kanyang gagawin. Ginawa niya na lahat ng paraan nung na-monitor niya ang kanyang hangin bago lumusong sa Kulakling. Parang tuloy-tuloy na bumaba yung hangin. Kaya ang ginawa niya, pinaprepare niya yung painante niya para sa safety na kung sakaling kung ano man mangyari makatalon. So yun na nga nangyari. Ang ginawa niya, minaksi niya, paghatak niya ng rear brake, sadyang ayaw huminto yung kanilang trailer sa kadahilan ng sobrang bigat po nito. 54 tons ang pangarga nila. So wala pong magagawa yung automatic lock ng Maxi kung sobrang bigat po at nasa palusong na porsyon nito nangyari. Kasi alam nung driver ang kanyang gagawin, pero sa kasamang palad, sadyang napakabigat po talaga ng kanilang pangarga. Kaya ganito ang nangyari. Dito to sa mga Kung nakikita nyo, napakahaba nung ginuhit nung gulong. Kulakling. So isang papatunay lang dyan na yung gulong ay kumbaga nag-lock na yung preno simula pa doon sa itaas. Dahil sa mga biyahero, alam itong lugar na to dito sa Kulakling, sa may Lupi Camarinesor, mahabang lusong po ito. Ayan, kung nakita nyo yung bakat ng gulong. Ito na? Kumbaga alam ng driver ang kanyang gagawin, pero sadyang hindi kinaya talaga dahil napakabigat po talaga. So isa yan sa mga dahilan minsan na sanhi ng aksidente talaga. Napakabigat po ng pangarga galing po ng tiyan. Kung di nagkakamali, yan po ay export na ipinasok dito sa ating bansa. Maawa ka sa sinapit ng driver na to at ng painante. Grabe, nanlumo ako nung nakita ko yung sitwasyon ng driver. Baka sa mukha niya yung pag-aalala sa nangyari sa kanila. Grabe yung sinapit. Kaya sa mga kapwa ko driver, Alam ko, tinignan ko doble ingat po talaga tayo. truck eh. Dahil walang may gusto ng aksidente. Based sa kwento ng driver, lahat ng paraan ginawa niya para lang sana maisampa niya yung truck sa gutter, pero sadyang napakabigat ng pangarga at hindi kinaya. At mabuti na lang ay nakatalo sila at napakasurte na rin talaga dahil walang nadamay ng mga tao dito. Tanging mga motor, tricycle at sasakyan lang ang na-damage. So ayun lang, lagi pong mag-iingat tayo. God bless us all. Nasiraan kami sa sa Santa Elena. Naubusan ako ng lining. Ginawa, nagpadala ng pista. Ginawa. Tapos pagdating naman dito sa may tagpasan yung tagkaway na. Yung lubol ko sa naubos yung mga port. Hindi ka na putol. Yung nat sa ilalim. Wala. Kaya yung molly. Ginawa na naman namin. Walang tao. Lang talaga yun, talaga walang tao. Galing na papier na yan, ano? Oo. Halos pagkasabayan siguro tayo kagabi. Ano pa ako dito? 10 days na ako. Nasira nga pala sa... Nasiraan ako doon. Sa may nakita yung sa tabi ng kalsada ko na yan. Ay, ako yun. Wala yun. Nagdaanan natin. Tapos yung nagawa namin kaninang umaga, na okay na ano ko na yung molye.
Mulye kasi lumihis eh. Eh, nagawa ko namin yung nut niya. Nabilihan namin. Kaya sabi ko, takbo na natin to. Okay naman na na-stop natin. Wala naman difference yung makina niyan, tsaka preno. Malakas naman preno yun. Kaya lang talaga, nakita ko na dun sa gigs ko, mapababa na yung hangin. Kaya sabi ko, Ken, prepare ka kasi mamaksi ko na to. May mauubusan na tayo ng hangin. Putay na yung minaksi ko tsaka trailer brake. Ito pa, parang umuusad pa, hindi siya mapigilan ng preno na. Ginawa ko, kinater ko. Pagkater dito, tumalon. Bumalik siya. Kala ko nga dito na ang punta niya eh. Yung truck eh. Kung pininahan mo lang to, wala di ba mabigat eh. Mabigat kasi. Babalik was yun, babalik.